Isang magandang araw po sa ating lahat mga kabarangay. Araw po ng Martes, Agis na po. Yes po, September 10 na. Napakabilis po ng panahon. May pag-asa pa nga po bang matuloy ang halalan sa December 1, 2025? Samantalang ang umiiral po na batas ay ito nga pong Republic Act 12232. Mga kabarangay, pag-usapan po natin. At syempre po, bago ang lahat, ang aking taus-pusong paanyaya sa lahat na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayo updated sa aking mga bagong videos. Mga kabarangay, bagamat nasabi ko na po doon po sa aking unang content, may chance pa rin po na matuloy ang halalan sa December 1, 2025. Bagamat napakanipis na lamang po o maliit ang tsansa. Pero meron po mga kabarangay, yung pong sumusuporta, naniniwala o gusto po na matuloy ang halalan sa December 1, 2025 ay may chance pa rin po. Huwag pa rin po tayong mawawalan ng pag-asa dahil kahit po na manipis o maliit ang tsansa ay pwede at posible pa po. At syempre po, tiyak na meron na naman follow-up question yan na matapos ko pong sagutin na yung tanong na kung may tsansa o pag-asa pa na matuloy ang halalan sa December 1, 2025 ay syempre po ang susunod na itatanong na naman ay kung ano ba ang aking mga basihan, ano ba yung aking ebidensya para sabihin ko na may tsansa pa na matuloy ang halalan sa December 1, 2025 nga. Gayong ang umiiral pa rin na batas ay itong 12232 na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026. Yes po, yan po kasi ang umiiral nga po na batas sa kasalukuyan. Mga kabarangay, ang aking pong mga basihan para sabihin po na kahit maliit po ang tsansa ay meron pa pong pag-asa na matuloy ang halalan sa December 1, 2025. Napakalakas po talaga ng argumento po kasi nitong si Atty. Makalintal, mga kabarangay. Bagamat yung term fixing o term setting nga po na sinasabi ay hindi daw po ito pagpo-postpone at ang term fixing ay o ang postponement po ng naturang halalan sa December 1, 2025 ay epekto lamang daw po ng kanilang ginagawang pagsasaayos po ng termino ng mga barangay at SK election. Mga kabarangay, sa lumalabas po na mga balibalita ay talagang naipapakita po nitong si Atty. Makalintal na talagang deceiving or ito po ay panliling lang na ayon po sa kanya na talagang iniwasan po at hindi inilagay itong salitang postponement. Pero ang talagang mangyayari ay postponement nga po. Napakalinaw naman po na may nakatakda po na halalan nga sa December 1, 2025. At kung ang Republic Act 12232 ay mapupustro po, natural po na mawawala na po itong halalan ng 2025. So ibig pong sabihin ay napospon ito at napalitan nga ng bago. Ito nga pong November 2, 2026. At ganoon din po yung petition, kontra petition po ng Liga ng mga barangay ay sinasabi po na pinapabasura na ito ni Atty. Makalintal dahil self-serving daw po ang movement na ito or pansariling kapakanan lamang po ng Liga ng mga barangay yung kanilang isinusulong dito at hindi po ito para sa pangkalahatan. So mga barangay, yan po ay isang napakalinaw po at napakalakas na argumento po kontra dito po sa kontrapetisyon ng Liga ng mga barangay. Isa pa po sa napakalakas na argumento na sinasabi po natin na sang-ayon naman po itong si Atty. Makalintal na humaba po o mapix na ang termino nitong barangay at SK natin. Yes po, sang-ayon siya dito mga kabarangay na mapahaba
ilang taon man ang gustuhin ng ating Kongreso. At yan naman po ay nasa kanilang kapangyarihan. At ang argumento nga po ni Attorney Makalintal, bakit hindi mo na hayaan na matuloy ang halalan sa December 1, 2025? At yung mga mananalo po, napakalinaw naman po na sinasabi niya, yung mga mananalo po ang uupo doon sa fixed term or sa pagsasaayos ng termino. 4 na taon man yan or 6 na taon. Malinaw po talaga na malinaw na wala pong maaapakang batas dyan. Walang postponement, walang holdover capacity po na mangyayari. Hindi po ba mga kabarangay? Kaya lang, bakit nila pinipilit na kailangang ma-postpone pa itong December 1 na ito? At laging pinipilit na inaayos yung termino ng BSK. So mga kabarangay, talagang litaw na litaw po na napakalinaw na may personal na interest lamang po ang mga nagsulong nito. At malamang sa alamang po ay yan din po ang makikita ng ating Korte Suprema. Dahil matatandaan po na yung postponement po na ginawa noong 2022 ay idineklara po ng kataas-taasang hukuman na unconstitutional na sa mga nakakaintindi po, nakakaunawa, ay sinasabi natin na kaparehas lamang itong isinusulong na ito na may postponement. Bagamat itinago sa pamagat po na term fixing or term setting. At natural po na ito po ay ididepensa ng mga pabor po na ma-postpone ng halalan, lalong-lalo na yung mga nagsulong nito na ang sinasabi po nila ay magkaiba daw po. Magkaiba daw po dahil hindi naman ito pagpo-postpone nga. Magpipix daw ito ng termino na hindi po kagaya noong na-deklara na unconstitutional na postponement po o ang pamagat po ay an act of postponing, BSKE. Ito daw po ay term setting or term fixing. Inaasahan po natin mga kabarangay na sa lalong madaling panahon po or bago po matapos itong buwan po ng Setyembre ay magbababa na po ng hatol ang korte. At sa nakikita po natin baka hindi na po magkaroon ng oral argument dahil nga may pagbabasihan na po ang korte. Salungat sa sinasabi nga po ng mga nagsusulong nito na hindi jurisprudence yung nangyari noon na pagkakadeklara na unconstitutional nitong postponement bill na ito mga kabarangay. May mga nagsasabi naman po na mga eksperto din pagdating po sa batas ng halalan ay maaring sa 2026 na daw po maganap kung sakasakali na mabitin yung araw. At pero hindi na po ito aabot ng November 2. Baka mas maaga po sa November 2. Yan po ay ayon din sa mga eksperto sa batas ng halalan mga kabarangay na pwede daw po o posible din po na mangyari. Pero ako po mga kabarangay talagang naniniwala po na matutuloy po ang halalan sa December 1, 2025 dahil nga po doon po sa mga nabanggit na malalakas po na argumento nitong petitioner na si Attorney Makalintal, kasama na rin po siyempre yung iba pang nagpetisyon po dito. At isa po sa malakas pa na argumento, bagamat hindi po ito nababanggit. Ano po, mga kabarangay, ang Korte Suprema po, ang nagtakda ng halalan dito po sa December 1, 2025 na ito po. Dahil po ito ay ayon sa kanyang desisyon nung kanila pong ideklara na unconstitutional, yun nga pong Republic Act 11935 kung hindi po tayo nagkakamali. Kaya ito rin po ang dahilan at ang epekto po ng pagkakadeklara na unconstitutional ng Republic Act 11935 ay yung pag-iksi po. Yes po, pag-iksi ng halos 1 taon ng mga nanalo noon pong Oktubre 2023.
na ang ilan po ay ginagamit na batayan nito para mapospon ang halalan na kailangan daw na 3 taon po yung iuupo nila. At meron din pong nagsasabi na labag daw po sa batas or unconstitutional yung kanilang pagkakaupo po ng 2 taon. Bagamat palagi ko na nga pong sinasabi sa aking mga content na ito po ay estop o estopel, mga kabarangay. Na yun nga po, kasama sila, kabahagi sila, alam nila na 2 years lamang ang kanilang kontrata sakaling sila ay manalo. Noong sila po ay humabol na hindi po sila nagrereklamo. Pero ngayon po ay yan nga po, nagrereklamo na sila na wala daw o labag daw sa batas ito. At mga kabarangay, yan po sinasabi ng batas, wala po silang karapatan na magreklamo hinggil dito dahil sila po ay kabahagi at kasama ng ganapin ang halalan. At yan nga po, dahil po Korte Suprema po ang nagtakda niyan, mga kabarangay, pinakamataas o kataas-taasang hukuman. Bakit hindi nila kinwestiyon? So yan po mga kabarangay, napakalinaw po na talagang matutuloy po ang halalan sa December 1, 2025. At kung mamumove ng konti, ay konting-konti lamang po mga kabarangay, magiging fair and up na po sa mga aspirante. At lalong-lalo na sa mga nakaupo po na talagang ginawa naman yung tama, mga nanunungkulan po na matapat. Ang nakakapagpagulo lamang po dito ay yung mga tinatawag nating kapit toko na wala namang ginawa at gustong ma-extend pa. Kasi po alam nila na matatalo na po sila. Pero mga kabarangay, para po sa kabatiran po ng lahat, alam naman po natin sigurong lahat na napakarami po ng mga barangay officials natin ang nagpapangsyon at nagtatrabaho po ng ayon sa batas. Coiners Ring.